Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga ganap po sa mga nangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga. Tunahin nga natin ang ganap sa isang SQ na kung saan ay enjoy na enjoy sa kanyang vacation kasama po ang kanyang family dito sa isang beach resort. So ayan po, ipiplex ko na lamang po sa inyo itong mga kuha po ni Samantha Riscal na talaga naman pong sinusulit ang vacation niya kasama syempre ang mga espesyal na tao sa kanyang buhay. Samantalang, ito palang mga host ng Itbulaga ay dumaan po sa clowns ni Alan Kay. Dumaan po dyan si Wally Viola, si Jose Manalo, si Miles Ocampo, si Paulo Ballestero, si Min Mendoza, andyan din ha. And syempre, etong si Raisa May Dizon. Alam niyo po ba yung mga taong ando doon kagabi? Grabe ang saya nila, hiyawan sila. And punong-puno pala talaga ha, itong The Clowns ni Alan Kay every night. Tingnan nyo po mga kadabarkads, so ang daming tao. Talagang sila Main Mendoza, after ng Itbulaga, dumaan dito sa clowns ni Alan Kay. Grabe din, talagang full support ang ating mga kadabarkads host ng Itbulaga sa business ni Alan Kay. So, nakita nga natin doon, nakinanta po yung song ng Itbulaga. Sigawan po at hiyawan talaga yung mga guest ni Alan Kay dyan sa clowns. Nakakatuwa na nagkaroon pala ng bonding itong mga host ng Itbulaga kagabi dyan sa clowns. Sabi nga nila, dinala ang Itbulaga sa clowns ni Alan Kay. Samantalang si Jose Manalo naman po at ang kanyang pamilya, si Mergine, ay dumalaw naman sa puntod po ng kanyang mga magulang. Ayan o, si Renato Manalo and Anita Manalo. Dinalaw po ng mga pamilya ni Jose Manalo, si Mergine, and syempre yung kanyang mga anak. Nagdala po sila dyan ng flower and syempre nagtirik po sila ng kandila. Samantalang si Daryl Yap ay may bago na naman pong post no sa kanyang Facebook account. Sabi niya nga, hindi po binago ang title daw ng Pepsi Paloma na movie na pinoproduce po nila, no? Kung sino man po ang producer niyan. Sabi dito, the o Pepsi Paloma, meron lamang pong mga sinihan sa bansa ang nagpauna ng nagsabing hindi sila maaring magpaskil ng salitang Ray, kaya ang makikita lang sa kanila ay Pepsi Paloma. Ako po ay 7 years pa lamang sa industry. Walang sapat na makinarya laban sa trolls, fake news, pagpabor sa mainstream media. Ang pelikula po, mabawasan man o madagdagan ng salita o katagay, isa lamang ang basa, katotohanan daw. Pakaabangan daw yung official trailer at ang pag-anunsyo kung kailan sa Pebrero ipapalabas ang aming munting pelikula. Ang tanong ay, papayagan nga kaya na ito ay maipalabas sa lahat ng sinihan nationwide? And ito yung napansin ko ha, ibig sabihin pinagbawalan pala itong pelikula ni Daryl Yap na gamitin yung salitang Ray, ayan, Ray Fizz, diba? Kaya ang kinuha lang nila ay Pepsi Paloma. Pero since tinanggap po ito ng mga sinihan, ang tanong, makakapasa nga kaya ito sa sa MTRCB, lalo na kung nabanggit doon yung pangalan po ni Bossing Vic Soto, no? Kung papalitan po niya siguro yung trailer na yon na pinagtatalunan or pagtatalunan nila ngayon sa korte, baka pwede pa po na maaprubahan yan, diba, sa MTRCB. Pero kung ipapasa nila yan ng ganyan po sa MTRCB tapos may paninirang puri laban kay Bossing Vic Soto, hindi ko alam ang magiging hatol dyan ng MTRCB. So sa post na yan mga kadabarkads,
ni Daryl Yap. Sabi dito ng isang netizen, kung panonoorin natin yung paghimay ni lawyer attorney Libayan pero mahirap ang laban. Medyo mahirap ang laban. Kung ang nanay ang tatanungin natin sa nangyari, medyo tagilid din. Dahil nung panahon na yon, si Coca kasama niya sa apartment dahil hindi siya tanggap ng magulang niya. Pinagtabuyan nga inatras ni Pepsi ang kaso under oath na hindi nangyari ang rape. Kung sinasabing namatay siya sa depression, mula 82 hanggang 85, nakagawa siya ng 8 movies. Walang dapat kakayanan yan at maayos na pag-iisip. Kaya kung binayaran, ewan, ang taong na-rape, iba emosyon yan. Makita niya lang sa TV mga nangre-rape sa kanya, halos mabaliw yan. Abogado ang magsasabi base sa experience nila ang emosyon ng isang na-rape. Ang paghingi nila ng sorry ay hindi nila tahasang sinabi dahil sa rape nila kay Pepsi, kundi dahil sa mga taong naapektuhan ng sitwasyon. Medyo tagilid. At alam niyo po ba mga Kadaver Cats kung ano ang reply dito ni Daryl Yap? Sabi niya, truth will unreveals. As we tackle the case, hindi kasi ganyan kasimple. Thanks for this though. Tapos may nag-reply na hindi na rin pwedeng buksan pa kaso ni Pepsi dahil lagpas na sa reglamentary period na 20 years. So ganun po pala yun mga Kadaver Cats, no? Paglagpas po ng 20 years, hindi na pwede ang talakayin pa sa sa korte or pag-usapan or buksan pa yung case na yan. So parang yan nga po yung narinig ko sa isang abogado. So ibig sabihin mga Kadaver Cats, hindi na ito expand pa itong tungkol sa Pepsi Paloma case na pinupukol po kay Bossing Vic and kay Boss Joey De Leon. So ang itatake lang dito sa isinampang kaso po ni Bossing Vic ay yung pagbanggit nga po ng pangalan niya dito po sa trailer ng Pepsi Paloma nitong si Direk Daryl Yap. Hanggang doon lang yun. Doon lang sila magtatalo. Pero yung pupunta pa sa mga nangyari noon, yung babalikan yung noon, hindi na po pala yun po pwede pang buksan. Parang close na yung kasong yun. Yun pala yung tinatawag na reglamentary. So kung babalikan po natin itong post ni Daryl Yap 4 hours ago, sabi niya dito nag-promote na siya, pakabangan daw yung official trailer. So ibig sabihin meron siyang panibagong ilalabas na trailer. Official trailer po ito ng Pepsi Paloma. And diyan natin makikita siguro yung kabuuan ng trailer po ng video or ng pelikula nitong si Daryl Yap. Doon natin mas mahuhusgahan itong movie ni Daryl Yap. And hopefully, pinalitan na po nila yung nagbanggit sila ng pangalan ni Bossing Vic Soto. Dahil yun ngayon yung pinag-uusapan at pagtatalunan po nila sa korte and hopefully talaga mapalitan po yun ng ibang pangalan na lang. Respeto na lang po kay Bossing Vic Soto. So ano po ang masasabi niya sa update natin mga Kadaver Cats? Please comment down below and syempre maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.